Ano ang mangyayari kapag naubos na ang missile ng Amerika? Isang bayan ang nabulabog ng isang pagsabog. May gyera na naman palang nangyayari. May mga sundalong nagtatakbuhan. Mga eroplano nagsisiliparan. May mga bansang nagpapaligsahan ng lakas. Halos walang tigil ang labanan. Pasabog dito, barilan doon. Pero sa tuwing may tensyon, may isang bansang laging umaaksyon, ang United States. Madalas naramdam ang presensya ng United States, lalo na kapag missile ang usapan. Kahit nasa malalayong kontinente, maraming bansa ang nabibigyan ng armas. Minsan, binibenta ng US ang mga armas. Minsan naman, dinodonate. Para sa proteksyon para sa kanila at para sa kanilang mga kakampi. Ngayon, hawak ng US ang mahigit 5,000 na nuclear warheads. Mayroon din silang iba't ibang klase ng missile. Kasama rito ang anti-air missiles at long-range ballistic missiles. Ang paggawa ng mga ito ay hindi biro. Milyon-milyong dolyar ang ginagastos para sa bawat isa at taon ang iginugugol sa pagdevelop nito. Kaya ang tanong, paano kung mauubos ang missiles ng Amerika? Matatanggal ba sila sa trono ng kapangyarihan o babagsak ang balanse ng buong mundo? Tara, pag-usapan natin yan. Palagi nating naririnig ang balita tungkol sa USA na nagpapasabog ng missile sa iba't ibang bansa para sa seguridad, pagpigil sa terorismo at pagpigil sa pagkalat ng mga armas nuklear. Madalas na laman ng balita ang tensyon sa pagitan ng USA at Iran, lalo na kung kaugnay ng nuclear program ng Iran. Sa totoo lang, nangunguna ang USA sa larangan ng missile strikes dahil sa kanilang advanced technology, malawak na kakayahan sa militar at malawak na network ng mga kakampi sa buong mundo. Kadalasan, ang mga missile strike ng USA ay may layuning protektahan ang kanilang pambansang interes at panatilihin ang kapayapaan sa mga rehiyon na delikado sa mga kaguluhan. Pasabog dito, pasabog doon, kaya kung mahiling magpasabog ang US, ano na lang ba ang mangyayari kapag naubos na ito? Nababawasan ang stockpile ng missile ng USA, partikular ang Tomahawk missiles, dahil sa sunod-sunod na operasyon at military aid sa mga kaalyado. Sunod-sunod ang paggamit ng Tomahawk missiles sa mga operasyon sa Middle East, partikular laban sa mga Houthi rebels sa Red Sea at iba pang target sa rehiyon. Hindi biro ang proseso ng paggawa ng mga missile na ito. Matagal ang production time, limitado ang manufacturing capacity at madalas ay may delay dahil sa kakulangan ng critical parts at supply chain issues. Hindi rin basta-basta nakakapagdagdag ng produksyon dahil sa mataas na demand mula sa iba pang military commitments ng Amerika. Habang tumatagal, ramdam na ramdam ng Pentagon ang pressure. Ang mga opisyal mismo ang nagsasabing hindi sapat ang kasalukuyang produksyon para mapalitan agad ang mga missile na nagagamit sa mga operasyon. Naging seryoso ang sitwasyon dahil kapag may malakihang krisis o biglaang military confrontation, maaaring hindi agad makaresponde ang US military tulad ng dating lakas na inaasahan ng buong mundo sa kanila. Hindi lang ito tungkol sa logistics. Nagdudulot ito ng pangamba sa seguridad at kakayahan ng Amerika na protektahan ang kanilang mga kaalyado at interes sa iba't ibang parte ng mundo. Kung mauubos na ang missile ng US at hindi na sila makakaresponde, dapat nang asahan ng isang malaking problema. Isipin mo ang Tomahawk Land Attack Missile o TLAM ay maituturing na ultimate weapon ng US Navy. Hindi lang ito basta-basta kasi ito ang ginagamit nila para umatake sa kalaban kahit na nasa malayo pa lang. Kaya nitong lumipad ng lampas 1,400 kilometers, kaya kahit nasa gitna ng dagat yung barko o submarine ng Amerika, safe pa rin yung crew habang tinatamaan na nila yung kalaban sa malayong lugar. Galing no? Hindi na kailangang lumapit pa sa gulo para lang umatake. Hindi lang basta malayo ang abot ng Tomahawk. Yung laki niya, halos kasing haba ng isang pampasaherong jeep, mahigit 6 meters at halos 1,300 kilo ang bigat. Yung warhead nito, kayang sumira ng mga matitibay na building gaya ng command center ng kalaban, airbase o missile site. Parang isang bagsak, tanggal agad yung pinaka-importanting depensa, kontrol o armas ng kalaban. Kapag may giyera, madalas ang Tomahawk ang unang pinapalipad. Nakakabilib pa dahil yung mga Block 4 at Block 5 na Tomahawk parang drone. Kaya nila maghintay sa ere, umiikot-ikot muna sa target
Tapos kapag binigyan na ng go signal, hayun na, babagsak na at sasabog na. Kaya kahit magbago ang plano, kaya nilang mag-adjust para tumama pa rin ito sa tamang target. Ganito ka-advanced at ka-powerful ang Tomahawk missile ng Amerika. Kaya kung mauubos man ito, talagang bad news para sa Amerika dahil mawawala ang isa sa pinakamaasahan at pinakamakapangyarihang sandata nila sa panahon ng gulo. Ang Tomahawk missile ay laging may bagong updates at versions, mas matindi, mas matalino habang tumatagal. Nagsimula ito noong 1970s, gawa ng General Dynamics para sa US Navy, para magkaroon ng missile na kayang lumipad ng mababa at makaiwas sa radar. Yung mga unang version gaya ng Block 1, umaabot ng halos 2,500 kilometers at may nuclear warhead. Kaya lang, hindi pa ito ganun kasigurado na tatama sa target. Pagsapit ng 1990s, dumating ang Block 2 at Block 3 na may GPS at may eksaktong navigation, kaya halos hindi na ito pumapalya sa target. Noong 2003, mahigit 800 Tomahawks ang ginamit agad sa opening attack ng Amerika sa Iraq noong kasagsagan ng Operation Iraqi Freedom. Patunay kung gaano ito ka-reliable. Ngayon, Block 4 at Block 5 na ang gamit. Ang Block 4 ay kayang magbago ng target habang nasa ere at parang drone na pwedeng maghintay ng tamang timing bago umatake. Ang Block 5 naman, mas malayo ang naaabot at mas mahirap hadlangan o i-jam ng kalaban. Diba? Napaka-importanting armas to ng Amerika. Kaya sinong hindi kakabahan kung unti-unti na itong nauubos? Isipin mo, noong 2022, humigit kumulang nasa 4,000 pa ang Tomahawk missiles ng US military. Mukhang marami pa, pero mabilis itong nababawasan. Kada taon, may daan-daan na ginagamit hindi lang sa totoong labanan kundi pati rin sa mga training at testing. Kaya ang problema, hindi lang kung ilan pa ang meron sila, kundi kung gaano kabilis itong nauubos. Dahil sa sunod-sunod na tensyon, lalo na laban sa Houthis sa Red Sea, napilitan ng US Navy na gumamit ng Tomahawk halos buwan-buwan. Katulad noong 2023 to 2024, mahigit 80 Tomahawks agad ang pinakawalan sa isang araw para lang sa isang operasyon. Sa loob ng 6 na buwan, umabot sa 135 Tomahawk missiles ang nagamit sa labanan kontra Houthis. Mahigit 3% ng buong stock ng Amerika. Pero ang mas nagpapanerbyo sa US military, noong 2023, 55 lang ang nabili nilang bago. Hindi pa sapat para palitan yung mga naubos sa unang araw ng labanan. Habang tuloy-tuloy ang paggamit ng Tomahawk missiles ng US military sa iba't ibang operasyon, nahihirapan silang mapalitan agad ang mga nagagamit dahil hindi sapat ang bilis ng produksyon kumpara sa dami ng konsumo. Halimbawa, bago ang 2023, mabagal ang produksyon. Umaabot lamang sa humigit kumulang 5 Tomahawk missiles kada buwan. Dahil dito, kapag may malakihang operasyon, mabilis na nababawasan ang stockpile. Matapos ponduhan at palakasin ng gobyerno ang produksyon, tumaas na ito sa 20 to 24 missiles kada buwan simula 2024, ayon sa mga ulat ng US Department of Defense at Defense Industry sources. Gayunpaman, matagal pa rin ang buong proseso. Mula sa pag-order, paggawa, pag-assemble, hanggang sa actual delivery, umaabot ng halos 2 taon bago tuluyang matapos at maipadala ang isang missile sa militar. Ibig sabihin, kahit may bagong natatapos kada buwan, matagal pa rin ang hintayan bago makabuo ng sapat na dami para palitan ang mabilis na nauubos na stockpile ng US military. Habang tumatagal, mas lumalaki ang gap sa pagitan ng dami ng ginagamit at dami ng napapalitan. Kaya ngayon, kada may bagong airstrike o operasyon, mas ramdam ng Amerika yung kaba na baka maubos na ang kanilang pamatay na sandata sa mga susunod na giyera. Halimbawa, sa gitna ng tensyon sa Asia, gusto ng China na kontrolin ang Taiwan bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Pero tumututol dito ang Taiwan at US. Kaya ang US to the rescue dahil ayaw nilang mapasakamay ng China ang Taiwan na mahalaga para sa seguridad, ekonomiya at teknolohiya ng buong mundo. Pero kapag handa na ang China para sa posibleng paglusob sa Taiwan, mararamdaman agad ang epekto ng kakulangan sa missile. Isipin mo, dati noong 2003 sa Iraq War, kaya magpakawala ng Amerika ng mahigit 800 Tomahawk missiles sa simula pa lang ng labanan. Pero ngayon, kung mauulit ang ganitong laki ng giyera, aabutin ng 1 dekada bago nila mapalitan ang naubos na stock. Sa
Sa isang seryosong labanan laban sa China, aabot ng 400 Tomahawk missiles ang kakailanganin ng US sa loob lang ng 3 linggo at higit 5,000 kung tatagal ang gera. Dehado kaagad ang US sa bilis ng produksyon ng China. Kaya kahit na gumagastos pa ng mas malaki ang Amerika, pinaniniwala ang mas marami pa ring missile ang napoproduce ng China sa parehong panahon. Kapag nagkaroon na ng kaguluhan sa Taiwan, hindi lang dami ng missiles ang problema. Kung sakaling kailangan ng resupply, hindi basta-basta makakarating ang mga bagong missile dahil posibleng harangin o atakihin ng China ang mga cargo ship na magdadala nito. Kaya bawat missile na ginagamit sa labanan, nakakatakot na hindi agad mapapalitan o mababack-upan kapag naubos na. Sa oras na maubos na ang mga missiles ng Amerika, ika nga, finish na, mabilis nang guguho ang dating makapangyarihang bansa. Bilang na ang kada segundo sa Taiwan Strait. Sa pag-atake ng China, ilang linggo na lang bago tuluyang babagsak ang Taiwan. At ito pa, sa sandaling tumigil ang suporta ng Amerika, lalakas ang loob ng mga kalaban, hindi lang China. Kahit mga bansang galit sa status quo, magsisimulang umabante, magiging mas agresibo sila sa mga kaalyadong dating sinasandalan ng US. Alam nilang wala nang lakas pa ang Amerika para dumamay. Sa Asia at Europe, kapag hindi na kaya protektahan ng US ang sarili nitong mga base, mababasag ang tiwala ng mga kaalyado. Kahit gusto pa nilang lumaban, alam nilang wala na silang maaasahan. Ang pipiliin ng iba, sumuko na lang kaysa mapahamak. Habang nakatutok ang US sa gulo sa Indo-Pacific, nawawala ang bantay sa Middle East. Kapag naubos ang missiles at humina ang puwersa ng Amerika doon, pwedeng bumalik ang mga terorista ang dati nilang pinatumba. Sa kawalan ng pumipigil, babalik ang karahasan at baka muling mapasakamay ng mga rebelde ang mga lugar na dati nang pinag-agawan. Hindi lang ito basta kakulangan sa armas. Sunod-sunod ang epekto. Kapag wala ng missiles, mawawala ang panlaban. Kapag humina ang suporta, babagsak ang depensa. At kapag umatras ang Amerika, sigurado mag-iiba ang takbo ng buong mundo. Sa madaling salita, kapag naubos ang armas at umurong ang Amerika, mawawalan sila ng kapangyarihan. At kapag nangyari yun, ang balanse ng mundo ay muling magugulo. Yung mga kalabang tahimik na dati, muling lalakas ang loob. Yung mga bansang dati nilang hawak o naapektuhan, pwedeng mag-alsa o kumalas. Ngayon, ano na nga ba ang pinakamagandang solusyon sa problemang ito? Para hindi maubusan ng Tomahawk missiles, ginagawa na ngayon ng US ang lahat para mapabilis at maparami ang produksyon. Imbes na paisa-isa lang ang pag-order, naglalagay na sila ng kontrata na pangmatagalan. Ibig sabihin, siguradong tuloy-tuloy ang paggawa at hindi natitigil ang trabaho ng mga pabrika. Parang may kasiguraduhan na laging may bibili, kaya mas confident ang mga gumagawa na magdagdag ng tao at machines para mas mabilis ang proseso. Ganito rin ang ginawa ng US noong World War II at napatunayan ng epektibo itong paraan para maparami agad ang supply ng armas kung kailangan. Malaki rin ang pondo na inilaan ng Navy na umabot sa $380 million para lang matugunan ang mga aberya sa supply chain, lalo na sa mga critical na parts gaya ng rocket motors at electronics. Nagdadagdag na rin sila ng bagong supplier para sa mga mahirap hanapin na components at ina-upgrade ang mga factory para mas mabilis ang proseso. Hindi lang US Navy ang gumagalaw, pati ibang bansa tulad ng Japan at Australia ay bumibili na rin ng Tomahawk missiles. Dahil dito, mas tumataas ang demand at mas nagkakaroon ng rason ang manufacturers na mag-expand ng production. Halimbawa, bumili ang Japan ng 400 Tomahawk missiles habang ang Australia ay kumuha ng mahigit 200 para sa kanilang mga barko. Tumaas din ng 70% ang weapons spending ng US mula 2022 hanggang 2024 na ang malaking bahagi ay para siguraduhin na hindi sila magkukulang sa mga essentials na armas tulad ng Tomahawk. Lahat ng hakbang na ito ay para masigurong handa ang US military, lalo na kung may malaking gulo na mangyayari sa mga susunod na taon, gaya na nga ng posibleng tensyon sa Taiwan. Sa madaling salita, ginagawa ng US ang lahat para mapabilis ang paggawa, mapalawak ang supply chain at masigurong hindi sila mauubusan ng Tomahawk missiles lalo na sa panahon na pinakakinakailangan nila. Kaya nauubos ang missiles ng US dahil sa tuloy-tuloy na suporta sa mga kaalyado sa gitna ng giyera. At kapag tuluyang naubos ang supply, hindi lang Amerika ang manghihina,
mag-iiba ang balanse ng mundo. Dahil sa dulo, kung sino ang may armas at handang lumaban, siya ang may hawak ng kapangyarihan. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.